Kung may petrang ipinagmamalaki ang mga Jordanian, merong rice terraces naman ang mga Pilipino. Ang higit 2,000 taong bai-baitang nataniman ng palay sa kabundukan ng Cordillera ay matyagang inukit ng mga Ifugao sa pamamagitan ng kamay at sinaunang kasangkapan. Tinatawag na Stairway to the Sky, ang may 20,000 hektaryang rice terraces ay isang makapigil hiningang tanawin na sakop ng 5 probinsya. Hinahangaan ito ng kahit na sinong bisita. We see things that we think are spectacular and should be preserved. We're now here at the rice terraces where the Ifugao culture is so special and unique. 1995, isinama ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO ang rice terraces sa listahan ng World Heritage Sites bilang kauna-unahang organic evolving cultural landscape. Higit daw sa parangal ang mapasama sa 851 World Heritage Sites. Priority ka, you are capacitated to receive funds internationally and nationally. Sabihin, hindi ka lang ordinaryong hihingi na for funding. You are heritage for the whole world. So, aalagaan ka ng buong mundo. But ang priority niyan, alagaan nyo muna, syempre, as a community, yung inyong community or your site. Pero pagkaraan ng 6 na taon, idineklara ng UNESCO na namimiligro ang rice terraces. Humihingi ito ng kaukulang aksyon mula sa mga kinauukulan. Sa report ng monitoring mission, napag-alaman na 25 hanggang 30% ng terraces ay naabandona na at dahan-dahang gumuguho dahil sa kawalan ng irigasyon at problema sa mapaminsalang uod at suso. Kung hindi mareremedyohan, maaaring tuluyang mawala raw ang pamana ng Pilipinas sa mundo sa loob ng 10 taon. Deterioration started almost 15 years ago. Ang problema po it is the changing value of the younger generation. Kasi as of now, ang nagme-maintain sa mga rice terraces ngayon ay yung old age couples. Itong mga young generation, ayaw nilang magtrabaho doon sa rice field. Mas gusto raw mag-OFW ng mga inaasahang mag-aalaga sa rice terraces. Kung hindi mo sila bigyan ng pangangailangan nila, talagang they're going to abandon the rice terraces. Karamihan ng income sa rice terraces hindi na pupunta doon sa mga maghasaka. And that's the reason why they cannot appreciate kung bakit kailangang panatiliin yung rice terraces kung turismo ang pinag-uusapan. Kasi ang national government, ang pananaw nila sa rice terraces, it's a tourism area. Sabi ni Governor Teodoro Bagilat, hindi nababahala ang mga Ifugao sa bantang pagtanggal sa terraces sa listahan ng World Heritage Site. Yung covenant between UNESCO is not with the Ifugao people per se, it's with the state, yung Philippine government. Kasi sila yung nag-nominate. Ni hindi raw maliwanag sa mga taga-Cordillera ang mga pamantayan ng UNESCO para sa mga World Heritage Site. Para nga ma-sustain kayo at maibalik kayo sa normal list natin sa World Heritage, dapat ay ma-meet nyo itong ating benchmarks na to. So doon na nagkaroon ng konting siguro lack of consultation sa area na ating experts sa UNESCO at sa mga stakeholders natin sa rice terraces. Sa tingin ni Zerudo, mahirap maisakatuparan ang lahat ng UNESCO benchmarks. Ibinigay niyang halimbawa ang hinihinging buong zoning plan ng rice terraces. Naiipit ito sa usapin ng ancestral domain na humahati naman sa iba't ibang katutubong komunidad. Isa ang NCCA sa mga sumubok sumaklolo sa rice terraces ng Cordillera. Sa order ni Pangulong Gloria Arroyo, naglabas ito ng 50 milyong pisong pondo noong 2004 para ayusin ang nanganganib na World Heritage Site. Sa probinsya ng Ifugao, ipinadaan ang pondo pero nasayang lang daw ito. There were some municipalities that were not supposed to be given, but they were given. So bumaba na ang pinaghahati itong 4 na municipalities na municipal heritage areas. Okay, sige. Storya tayo habang nagpipirma. Nakatali raw ang kamay ni Governor Bagilat noon. Aaminin ko, no, at the time na
na medyo nagkaroon kami ng kahinaan doon sa implementation dahil nga imbes nga na-concentrate doon sa mga rice terraces areas, it was dispersed all over the province of Ifugao. Sabi kasi galing sa National Commission for the Culture and Arts, sabi nila you need the approval of all the municipalities. At siyempre, ang nangyari is bago namin ibigay yung aming pahintulot, meron naman kaming share. Politicians decide that way. Ang malaking bahagi ng pondo ay nagasta raw sa pagpapagawa at pagpapaayos ng kalsada, hindi sa mismong rice terraces. May iba pang kaduda-dudang gastos. There were some questionable disbursements. There were purchases there that included purchases for car spare parts, curtains. The car spare parts was something like 3 to 4 million. There were several contracts of service that were not justified. They did not indicate what services were rendered or who these people were they qualified to render such services and all that. Sabi ni Angeles, hindi maaring maghugas ng kamay ang pamunuan ng NCCA sa nangyari. The board was not exactly unaware of the shortcuts made in the grants processes, in the giving out of this particular grant. The amount was not set by the NCCA, the amount was set by the Office of the President. So that alone is probably very telling. Pero ayon kay Zerudo, napakalit na halaga ang 50 milyong piso para sa pangangailangan ng rice terraces ng Cordillera. Wala raw dahilan para pagdudahan ng NCCA ang pagkakagamit ng pondo. But even in Ifugao alone, that's just a drop in the bucket. Because they have identified like 10 major concerns. Part of conservation would be to provide livelihood, the sustainability. Paano ka magla-livelihood yung roads mo sirang-sira. Part of tourism is also infrastructure and roads. So how will you boost tourism if it's not accessible? Masyado raw komplikado at magkakaugnay ang problema sa pagsagip sa ating pamana sa buong mundo. Ang mahalaga is for kung sino man ang gustong tumulong, umupo, pumunta sa Ifugao, makipag-usap dun sa mga Ifugaos. Kung ano ba talagang mahalaga para sa kanila. Actually sa akin, yun ang pinakamalaking challenge. After this generation of farmers die away, sinong papalit? Yun ang sa tingin ko mas bigyan ng pansin. Hindi nabubukod ng teritoryo o pag-aari ng iisang bansa lamang, ang piling-piling mga World Heritage Sites ay teritoryo ng buong mundo at responsibilidad ng bawat tao. Mahalagang pagtuunan ng pansin ang proteksyon at preserbasyon ng mga World Heritage Sites, ang natitirang bakas ng kahapon na mamanahin ng mga susunod na henerasyon.